Welcome sa Behind the Boom episode 3. Itutuloy natin ang usapan tungkol sa shredder. Nung nakaraang linggo, naging patok ang episode tungkol sa kasaysayan ng Pepe's Towing Service. Mula sirang microwave nung huling bahagi ng dekada 70 hanggang mahigit 100 tow truck na ngayon, natapos na natin ito. Ngayon, magfo-focus tayo sa operasyon, lalo na sa pamumuno sa heavy scene. Alam kong laging tinatanong sa bawat video kung paano kami nakakakuha ng maraming rollovers. Linggo-linggo, may popost ako ng 2 o 3 rollover, malalaking buhat at trabaho gamit ang rotator. Doon tayo magsisimula, tay. Ang tanong, kailan mo nabili ang unang mong rotator? 2,001. 2,001. 40 toneladang dalawang yugtong Sentry mula kay Pat ng Superior Tow. Iyon ang unit 44. Oo, tama. Nilagay ko na pangalan mo sa pinto. Kaya naman si Hulk ay unit 44 na sa lahat ng version nito. Oo. At gaano katagal bago ang pangalawang rotator? Sa totoo lang, gusto kong kunin yung truck kay Pat, mga bandang 2005. Nandun pa rin ang kulay niya sa cab, pero premier ng likod. Nilagyan niya ng decal at custom na pintura. Binili ko yung truck noong Disyembre 2006. At yun ay isang 60 tonelada. Oo, 60 tonelada yon. Meron itong 01P379 na extended hood na may C16 at 1060O. Yun ba yung tinawag mong Old Yeller? Oh, dahil sa boom. May kakaiba talaga sa boom. Kahit gaano namin kamahal, laging may ingay tuwing nilalabas o pinapasok. Kaya dun nakuha ang pangalan, Old Yeller. Dahil lang sa curiosity, bakit yung unang trap 2 yugto lang pero ito 3? Yun lang available nun. Hindi pa ginagawa ang 3 yugto nun. Noon, 2 yugto lang ang 40 tonelada. Mapapansin nyo, ngayon may H-beam at low profile na ang mga outrigger natin. Kung naparood nyo ang mga video ng 60 toneladang truck ni tatay ko, Mga jack yun. ganon sila nun, umaabot ng ganito hanggang balikat, tapos lumalabas at bumababa. Akala mo matibay at matatag, pero hindi pala. Nagkataon ang mga US Marine rotators ay 40 tonelada. Kahit bago pa lang sila, in-order nila ang mga ito na may mga jack. Hindi nila nilalagay ang mga I-beams sa mga yon. Nilalagyan nila ng mga jack ang mga yon. Malamang dahil sa lupa yun, di ba? Mas practical talaga. Pwede mo lang. Oo. Kumusta naman nung 2001? Bata pa ako nun, mga 11 taong gulang. Kumusta trabaho nun? Kasi ngayon, araw-araw nasa labas si Alex. Mas marami kaming hinihila dati dahil kaunti lang ang truck. Kaya yung truck na yon, lagi at palaging ginagamit sa paghila. At kung kailangan namin, hihingi kami. Rotator. Kaya marami kaming may hawak akong account na may 60 end dumps. Marami silang pinapagawa sa amin. Kaya pinapadala ko si Alfred Risenya at si Rene. Sila ang lumalabas. Si Rene na assign sa 11, isang Bill Bottoms. Siya ang in charge sa end dump sa landfill, pero tumutulong din ako. Lagi akong available para sa CHP. Sa paglipas ng panahon, ibig kong sabihin, nung 2019 nang binili ang unit na 88, ang Big Flipper. Pwede ba nating pag-usapan kung ano nagtulak sa'yo bumili ng 75 tonelada na bihira lang at lalo na kung paano mo ito pinasadya dahil talagang custom yun? Natatandaan mo bang nag-usap tayo at sabi ko, akala ko ipapasa ko agad ang negosyo sa'yo. Tinanong pa kita kung gusto mong mapasubo sa utang dahil sa truck. Noon, sobrang mura ang presyo. Nagbayad lang ako ng halos 580, 8.5 para sa truck na walang underlift. Kaya sobrang mura talaga nun. Oh, custom order pa yan. Alam ko na rin kung magkano ang kailangan bayaran, kaya inisip ko na lang, natutunan ko dito na laging sundan ang supply at demand. Hindi ako bibili ng truck kung sa tingin ko ay di ko mapapakinabangan. Mabigyang katwiran yon. Bigyang katwiran ang pagbili. Pagkatapos, walang underlift ang sanitation axle. Kaya yung truck na yon ay espesyal na in order para sa akin. At alam ko na natapos na ang mga araw ko sa pagtow. Kahit noon pa, nung 2011 pa yon. At plano ko na talagang mag-tow ng mas kaunti. Inisip ko na lang na lalabas ako ang hahawak sa sirang sasakyan. At isinakripisyo ko talaga yon. Sinabi ko na baka kailanganin ko yan balang araw. Pero kung mangyari, may iba pa kaming underlift units, kaya hindi naging problema. Sa tingin ko, hindi naman namin yung kailanman kinailangan. Hindi pa ako nakaranas. Kahit na kung nasa harapan ka ng tunnel at may malaking sirang sasakyan nire-recover, in order ko naman yan na may tow bar, yung luma na estilo ng Holmes na tow bar na may mga grab hook sa dulo. Ginamit na yun ni Alex minsan, grabe, ang hirap pala nun. Sobrang bigat nung sinusubukan mong igulong pababa. Nauwi yan sa ganun. Nauwi talaga. Oh. Tama ka, end dump pala yun.
Pero alam mo, natutunan ko kung ano ang 75.4 track 2 ko. May isa yon sa mga tow bar na ganun. Pinuna ko ng husto kung paano ko yun ginamit dahil ganun nga. Baliktad kasi, dapat sa ilalim nilalagay ang mga pin, hindi sa ibabaw. Pero ayos lang, natapos mo naman ang trabaho. Yan ang mahalaga. Pero sa totoo lang, walang bibili ng 75.10 na track para lang maghatak. Sa akin, kalokohan yon. Madalas din naming marinig ang tanong kung kailan kami kukuha ng Big Flipper 2.0, 100 tonelada. Yan ang palaging tanong sa amin. Pero ganito ko tinitingnan yan. Si Big Flipper ay isa ng Apex Predator. Hindi mo na kayang paunlarin pa ang isang pating. Apex na siya, Great White na, di ba? Wala nang underlift, halos 80,000 na, makukuha mo na rin ang purple permit. May folder na siya sa likod, 6 na winches, mas matibay pa sa dual H-beam. Hindi mo na mapapaganda yon. Sa California, bawal ang M100 dahil sa timbang. Kaya hindi ka makakakuha ng permit para rito, tama? Hindi, kasi may self-propelled permit siya. Isang permit para sa kren. Timbang nito ay 54,400 at 80 sa likod at 18,020 sa harap. Kaya nasa 72.5 ito. 72.8 ng isang minuto. At sa negosyo, ang hindi naiintindihan ng mga tao ay kahit mapadala kami ng 40 toneladang rotator 50, 60, 75 o 100, pareho lang ang bayad. Hindi ka naniningil batay sa rotator sa mga trabahong para sa pulis, pareha-pareho lang sa kanila. Sobrang saturated ng LA, kaya hindi mo pwedeng sabihing mas malang rotator na ito kaysa sa isa, pero doble ang singil nito kumpara sa 50 tonelad. Makakabili ka ng 200 at 50 tonelada bago sa presyo ng 100, kaya wala itong saysay sa ekonomiya. Sobrang laki na. Kaya magmanyobra ni Big Flipper. Ibig kong sabihin, nakakapasok ako sa mga lugar na hindi kayang pasukin ni Holt. Kaya ngayon, ang mga bagong may-ari, kailangan nilang ibatay ito sa practical na gamit. Mahal na mahal kong kaibigan. Naway mapayapa ang kanyang kaluluwa, si Joe Gonzalez. Oo, tama. At mula sa Teresa. ngayong araw na hinila. Kaya siya at ang anak niyang si Miguel ay pumunta rito at nagkaroon kami ng pagpupulong. Inayos ko ang 2 rotator na magkatabi, nakalabas ang mga outrigger, binigyan ko ang bawat isa ng tigisang remote, sinabi kong aalis na ako at pinaikot nila ang mga boom. Sinabi ko sa kanya na bumili ng 50 tonelada pero dapat niyang gamitin ito sa practical na paraan, gaya ng nabanggit ko. Kung magkakaroon ka ng sabihin na lang natin $0 na bayad, $8,000, gusto mong sulitin ito ng husto. Maraming lalaki ang kumukuha ng 40 tonelada dahil alam nilang marami silang mahihila. Pero mas maikli ito ng ilang talampakan at kaya nitong magdala ng 5,000 libra sa dulo. Kaya marami kang isinusuko. Kailangan mong pumili kung anong gusto mo. Alam mo, parang sinasabi ko sa mga tao, magkaiba ang pangangatawan ng isang middle linebacker at ng center sa NBA. Kailangan mong piliin kung alin ang gusto mo. At kaya iyon ang mahalagang bahagi ng pagiging iba-iba ang kakayahan. At nagkataon din na sa pagbebenta ng aming 40, palagi ako may kaunting pagmamalaki na pinayagan kami ng Diyos na magkaroon ng 40, 50, 60 at 75. At gusto ko rin sabihin ngayon na talagang iko-consider ako ang isang 85 toneladang unit ng Miller kapag handa na ito. Kaya sinubukan ni Jerda na maglabas ng isa noong mga 05, 06 at talagang hindi nila ito pinayagan. Sobrang bigat kasi. May malaking wheel recovery sa silangan. Sobrang lakas ng unit na yon. Gumagawa ba ang NRC ng 85 toneladang unit? Oh, tinutukoy nila ito na parang lalaki o babae. Yung heavy incident, parang CRS 85 yata yan kung tama ako. Wala na akong ibang iniisip. Wala akong alam tungkol doon. Si Miller yon. Si Miller mula umpisa hanggang dulo. Nakakatawa. Wala pa kaming Jordan Heavy sa kumpanya, pero meron na si Manny. Ang pangalawa namin truck ay 1,900 at 70 Kenworth na may DeWalt. May LG 50 ito, 16 by 16 pulgadang outer boom na may 14 na talampakan, matibay talaga. Malakas talaga ang truck na yon, fixed boom yon. At para may knee boom design pa kahit nung 70 pa mula kay Don Walters. Kaya binili ni Jordan ang produkto ni Don Walters at isinama nila yon doon. Bago ka pa nagkaroon ng B&Bs, tama ba? Bakit ka lumipat mula B&B sa Miller? Wala na bang produkto doon? Hindi, kasi alam na lahat na custom order ang mga truck ng Bill Bottoms. Ibig kong sabihin, pupunta ka doon kasamang kaibigang si Bill Bottoms. Siya nag-umpisa ng Challenger, tapos lumipat sa Signature Series. May Bill Bottoms at B&B. Palaging kailangan niya magpalit ng pangalan, pero matibay ang suporta ng kliyente niyang si Jim Katie sa 10 West. Meron siyang 5-axle, 85 ton mula sa kanya. At yon ay may tow bar, walang underlift.
Si Charlie sa Bob's ang nagdala ng unang totoong 100-ton rotator ng LA. Totoo, maliit na maliit. Yun ba yung front outrigger, tama? Oo, kakaiba ang tunog niyan. Nagsimula akong bumili ng truck kay Pat. At nung nagsimula na ako sa isa, madali na lang magpatuloy gamit ang parehong produkto kasi ready na sila, kumbaga plug and play na. Madalas kong binabanggit ang 7 ilaw sa taas, pati ilaw ng filter at mga purple permit. Nung nakuha ko yung unang rotator, nakuha na rin namin yung sumunod. 35 ton mula kay Pat, isang 7035, at pagkatapos ng sumunod na taon, isang 9055. Kaya bumili kami ng ilang truck sunod-sunod mula sa kanya. Kaya mula noon, nanatili ka na kay Miller. Oo, hindi ko gusto ang integrated unit ni Bill Bottoms. Hindi yon para sa amin. Nakita ko na at hindi ko talaga gusto. Nung panahong yon, dalawa lang ang rotator mo, tama? Nung 2001. Well, Nung 2006 ako, sa 2006, kailangan mo talaga noon. Kaya noon, alam mo naman ngayon, punong-puno ng LA ng mga rotator kahit sa Empire. Halos lahat may 50 ton. Lahat may 50 ton o 40 ton o kung ano man na gano'n. Noon, gaano karami ang may rotator noon? O ikaw lang talaga ang meron? hindi, may kumpanya sa downtown LA na may 60 ton rotator. At siya ang nauna, tinalo niya lahat. US to. Mausya? Hindi pa pagmamayari ni Moshe noon. Hindi, Ang original na may-ari. meron siyang 60 ton na rotator? Oh, may 60 toneladang custom siyang ipinagawa. Pero ang original at kinikilala ay ang Black Cat mula sa Anaheim, Fullerton. Yan ay alinman sa 70 o 75 toneladang truck muli. May tow bar lang yan. Pero yan talaga ang original sa California. Yan ang una. Unang-una talaga. Notorious yan. Kung interesado kayo, i-google lang ang Black Cat Rotator. Olympus ba yun or early Siam Napus? O malamang nasa 8 yun. At tumaob ito. Tinaob nila yon, di ba? 2 beses nilang ipinagulong yon sa shop ni Ryan at sa body shop malapit sa Carmenita. Umangat pa ito na parang mangkok. Gumagawa sila ng chassis swap sa drum ng mixer. At hindi ako sigurado kung tama ang pagkakaayos ng outriggers. At ang drum ang naging dahilan ng pagtaob nung Sabado. Tapos yung isa pa, na flat ang gulong tapos tumaob sa freeway. Nakakatakot yon. Tukol naman sa isyong puno ng merkado ng mga rotator, nakakatawa kasi lahat ng tao bumibili niyan. Tay, parang sinasabi mo na dapat may trabaho muna bago bumili ng rotator. Hindi yung bibili ka tapos siya ka palang hanap ng trabaho. Tama ba? Kaya lahat ng mga taong ito bumibili ng mga rotator tapos nakaparada lang o kaya wala silang operator para dito. Pinapapala nila ang mga rotator na lagi ko nakikita sa Instagram na rumirespond sa mga tawag na yon pero hindi nila alam ang ginagawa nila. Nahihirapan sila at karamihan sa kanila, 70% umaatras sa lahat. Lahat ng mga lalaki sa lugar namin, sa kung anong dahilan, hindi marunong gumamit ng rotator mula sa gilid. Kaya sa tingin ko nakakatawa lang, bumibili ka ng halos 600 hanggang $700,000 na kagamitan, pero wala namang marunong gumamit nito. Kaya nung una, bahagi ng mga specs ay parang may alamat na fully retracted daw ito. Para sa 50 toneladang rotator, binigyan ka ng 100,000. Kapag fully extended, makakakuha ka ng 50 sa gilid naman, 25,233. Laging gusto mo ang malaking allowance dahil 1 katlo lang ang binibigay nito. May kilala akong ilang kumpanya na kapag umangat ng outrigger nila, agad nilang sinasabi, ibaba mo, ibaba mo. Iniisip nila na yung pendulum ay uugoy sa kabila at magpapataob sa track. Nagtrabaho ako sa City Terrace kasama ang NRC nila at yon ay isang kargadong-kargang mixer mga 40 talampakan mula sa gilid sa North Hollywood. Sinubukan ng lalaki umiwas sa nakaparadang kotse pero kulang ang espasyo, mga wala pang 15 talampakan kaya nawalaan siya ng kontrol. Dumating ang City Terrace para sa insurance. Habang inaangat ko yon, nasa 20 degree na pagkakiling ang truck ko buong oras. Buong oras akong nakatagilid, lubos na nakaretract sa 60 degree. At kaya wala akong takot dahil kung may mangyari man, babagsak lang ang truck ko, hindi ito tataob. Sa madaling salita, kung may bumigay na kadena o kung may bumigay man, babalik lang ang truck sa ganitong direksyon. Hindi ko sinasabing ligtas yun, pero wala naman yung panganid na tumagilid. Hindi ko naman yan matataob. Ngayon, nung inangat namin ito, responsibilidad ko yon. Ako ang humawak sa likod at pinaikot ito. Lahat ginawa sa ere na parang nasa kawalan. Naalala ko, parang tumanda ako noon. Naalala mo ba yung puting buhok na biglang lumabas? Ang sama ng araw na yon. Ang pag-angat doon ay talagang alam mo na
Kasi ang nangyayari sa isang operator na katulad ko, ay may takdang oras lang ako para gawin yan. At ako parang pinapanood ko lang. Sa buhay alam kong kung may pwede magkamali, siguradong magkakamali. Kaya yung rig mo, 5 pulgada gamit namin. Ginamit ko na pinakamalaki kong gamit at doble kong siniguro lahat. Pero yun nga, tulad ng sinabi ko, lahat yun ginawa habang nasa ere. Tapos dinala namin yan kasi tatama na siya sa gilid ng purol. Kaya nakakatakot yung tawag na yun. Isa lang yon sa marami. Kasama ko ron, bago lang yan. Bagitong tauhan. Nakakatawa kasi seryoso siya. Kung nasa YouTube ka, magpapakita ko ng ilang larawan. Pagdating namin sa makatid na kalsada sa Burol, kinailangan ni Ruben hilahin ito pabalik hanggang dulo. Sobrang sikip ng kalsada, di mo maiikot dahil sa mga sasakyan sa gilid. Kaya sinundan ito ng tatay ko. Tuwing liliko, binubuhat at nililipat ng tatay ko ang likod bago magpatuloy. Hindi ko na alam kung ilang beses namin ginawa yan bago kami nakababa. Iyan ang perpekto malibawan ng rotator. Wala nang kasya. Pwede sa nang iwan ni Ruben dahil nandun na si Ruben Jr. noon. Pagkatapos, bumaba siya sa kalsada at nag-set ng isa sa integrated niya. Pero pinili niya ikabit ito dahil kayang buhatin ng truck niya ang harapan. Tama si Josua nang liliko siya pa kanan dahil nakatalikod na ako noon. Kaya gumilid na lang ako at tinadyakan ko sila para paluwagin. Pagkatapos kong ayusin ang rigging, hindi na niya kayang buhatin. Kaya iniiwan ko na lang ang mga gamit ko na nakasabit, alam kong kukunin at ililipat ko rin para sa kanya. Yun ba ang... Yun na bang pinakamahirap na trabaho nagawa mo? Oo. Kaya nung nagka-wireless remote ako, lumabas ako para hilahin yung na-stuck na backhoe. Baka gusto rin ng customer na hilahin ko yung higanting troso. Nasa ranch ako noon, dalang 40 ton ko. Naalala kong hinahataw ko ang kable habang nasa tabi ang mga customer. Hindi ko alam bakit ako tumigil pero nakita ko yung truck ko. Siguro mga 40 degrees na ang gulo nito sa ere. Nagwi-winch ako noon, kabisado ko ang mga remote noon pa yon. Sa totoo lang, isa yun sa mga ito. Ito mismo yung remote na yon at dalawa yon. Itong isa ay para sa pagtiklop ng underlift pero may kapareho pa ito. Dalawa sila. At meron akong isa na para lang sa rotator body. At sa totoo lang, tinanggal ni Pat yung clockwise at counterclockwise na pag-ikot nito. Isang araw, tumugon siya sa isang tawag at nirig ito. May narinig siya kaya tumingin siya. At yung boom, siguro nabasa yung conduit o may nangyari at na-activate yung paikot na galaw. Simula nun, tinanggal na niya yon, kaya wala na kami nun. Pero isa pa yon sa mga nakakatakot na karanasan. Kaya kapag sinabing mahirap, pakiramdam ko lahat tayo may mga anghel na nagbabantay sa atin sa mga posibleng masamang bagay, lalo na sa mga sobrang pangit na araw. Mahirap na trabaho yon sa isang mixer na babagsak ng 32 talampakan. Tinawagan ko yung tao ko para habang inaangat niya gamit ang winch, gawin ko yon mula sa kalsada. At ako ang hahawak sa gilid na bahagi at siya naman ang hihila nito. Nainis ako kasi hindi niya nakuha yung tamang labasan, kaya mas matatagalan siya makabalik dito sa Glendale at Silver Lake. Kaya pumunta ako doon. Inihagis ko yung 15 talampakan, mga 10 talampakan kalahating pulgada, at umakyat sa hagdan. Hinahawakan ng backhoe gamit ang System 7 3/4 pulgadang kadena. Mukhang bago pa kasi kulay ginto lahat. Akala ng iba, mas matibay kapag bago o makinang. Hindi nila alam na yung mga itim o anodized, yun ang pinakamalakas. Kaya nilagay ko ang kadena, umakyat ako sa hagdan at inihagis ko ang kadena sa kabila. Pagkatapos, bumaba ako at ikinabit ito sa frame sa ibabaw ng bowl. Naglagay pa ako ng isa pang kadena, kaya nakaset up na ang pangangat mo. At pagkatapos, hinila ko agad yon. Pagkahila ko at nagsimulang lumapit, hinila ko naman sa kabila at itinulak ko papunta rito. Pagdating ng oras na yon, dumating na yung 7,035 ko. Si Gineong Ramiro Durazo yon, tatay ni Eddie, pumanaw na. Peterbilt ang truck, kaya may center hook at doon siya kumabit. Alam naming hawak na namin at inyakyat na namin ang kalahati sa burol. At nung pupunta na ako para tanggalin yung mga kadina, akala ko isa lang yung kadina. Pero dalawa pala, parehong open end. At may isang kalahating pulgada o siyam sa 16 na bolt na walang washer. Nilagay lang nila yung bolt at nut, tapos sabi ko, Diyos ko, pwedeng maputol o matanggal yung kadena. Kaya dapat may washer para umiikot lang sa kadena. Yun yung araw na nagmamaneho ako at nasabi ko, matibay yung bolt. Kung natanggal yon, siguradong babagsak na kasi nakatagilid na.
At kapag hawak mo siya, parang tumatalbog siya. May konting ganon. Kaya maganda yun sa'yo nung lumabas ka doon at may crane ka na pinapababa mo. Malibu, tinali mo ito mula sa likod at tinanggal ang bumper ng truck mo. Habang bumababa ito, nabali ang manibela at 4 na axle yon, parang 60 tonelada. Pero ang 60 tonelada ng crane ay mas malaki pa sa 100 toneladang rotator. Ang lalaki nila sa lahat. Pagdating ko, nag-lunch ako at dinalhan ko si Josh ng pagkain. Pati natira kong soft drinks. Hindi ko alam kung natuwa siya nang makita ko, pero 78 milya yon, walang radyo at GPS. Parang libong talampakang bangin pa yon. Gabi na nun pare, walang ilaw o kahit ano sa liku-likong daan. Naalala ko yung floodlight. Alam mo yan, kapag papunta ka sa dead end, iniisip mo kung pwede kang bumalik or saan ka liliko. Lagi kang naghahanap ng labasan. Lagi kang ganon, ayaw mo matrap. At naalala ko, nung lumapit ako, may sapat na espasyo para makapag 3-point turn. Umabot ako sa kinaroroonan niya. Mga 5 talampakan lang sila mula roon. Kita mo kung saan niya binasag ang steering column. Kaya umikot ako, pinaandar at nilakad papunta roon. Kaya inangat ko ito gamit ang underlift, tama lang ang taas. Kasi bawal i-deadlift ang crane lalo na sa pababang daang lupa. Madudulas ka lang. Hinawakan ni Josue. Tapos bumaba kami ng mga 1 o 2 milya kada oras. Diretso lang pababa. Kaya madalas, hindi mo kailangan ng lakas. Kailangan mo ng diskarte. Kailangan mo ng kaunting calculus physics, kaunti sa kung ano-ano. Diskarte, oo. Para sa'yo Alex, ano pinakamahirap o pinakadelikadong trabaho mo sa maikling panahong nandito ka? Tama. Sa tingin ko, pinakamahirap talaga ay yung oil driller, gaya ng lagi kong sinasabi. Parang lahat naman, alam mo yan, para sa akin, lahat ay isang learning experience. Yung ba yung nasa gilid? Eagle Rock. Alam mo, gusto ko magdagdag lang ng isang punto. Minsan, pinapahirap natin ang trabaho. Mayroon akong milk tanker sa 210 at nung bumaba ako doon, 5 kami. Mayroon kaming 5 tao. Mayroon kaming 3 truck. Para kay Hogan, ito ay milk tank na tumagilid at napunit na may natiran 1/5 bahagi ng laman. Ang tubig ay pinakamabigat na likido sa 8.3 pounds bawat galon. Ang gatas ay nasa 6 o 7, depende, tulad ng gasolina. Sinabi ko sa driver, okay, madali lang ito. Isa sa mga ginagawa namin para maitayo ang mga tanker at sinubukan mong bumili ng isa pero hindi ito kasya. Gamit ang ideya ng sabitan ng damit, maglalagay ka ng 4x6 o 2 na may bungee cords, tatalian mo, at ito ang magtutuwid at mag-aangat sa tanker para pwede mo isuspinde. Iyan ang lift catch, 1 punto lang sa baffle basta kasya lahat. Naglagay kami ng 2 4x6 para sa tanker at isinabit ito sa traktora. Sinabi ko sa driver sa ibaba na ikabit ang mga kadena. Ginawa ko ito na kung 5 kawin na abutin mo rito, ganon din doon. Iyan ang pinakamalakas na parte. Pero siya, pinagdikit niya ang 2 grab hook. Pinagdikit ang 2 grab hook. At sa lakas na yon, naalala ko si Teniente doon, isa siya sa mga bihirang klase. Binilang ko, channel 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13. Naalala ko sinabi niya, umatras ka. Kaya kakadaan ko lang doon at mga 4-7 segundo ang lumipas, pinindot ko na ang lever ko. Snatch block. At pagkatapos narinig ko. Pero ang malungkot na bahagi ay nung narinig ko yon, kung napatay man ako, hindi ko malalaman. Dahil nung narinig ko yon, narinig ko ito sa kabilang panig. Ikakabit mo ang 2 grab hook, winch ka na papasok, tapos biglang boom. May narinig ka? Oo, kaya tumalbog ang upa ko nung marinig ko yon. Si Johnson Gonevo, yung mga snatch block na 12 ton. Hindi pa namin noon ginagamit ang aluminum na gamit namin na yon sa Stockholms. At siguro mga 78 pounds ang bigat nila. Depende. Ang Gonville ay isang kumpanyang Swedish, tama ba? O dati may Johnson at pagkatapos Gonibo at natutunan na nilang magsanib. Pero nasa sleeper yon. Lahat ng KO natatandaan kong nakabalot lang. Sabi ng mga tao, naputol niya ang cable niya. Nabali niya ang cable. Pababa ko, sinabi ko nabali ko ang kahoy na sana hindi ko ginawa. Nakita ko rin ang graphite at ang grab hook na diretso lang. Napunit ang tainga. Kaya hindi ko yan nalimutan. Kaya puno ang karga yung bagay na yun, tama? Hindi, kaunti lang laman nun, pero hindi yon ang dahilan. Grab hook lang yon at kulang ang material para kumapit. Kahit sa 1 milyong taon, hindi ko kailanman hahawakan yon. Hindi talaga sila para doon. At natutunan namin yan sa proficiency test namin kasama kung sino mang kasama mo. Rig Master, CTTA Level 6 o sa mga rotator classes, palagi kang gumagamit ng link. Lahat tayo pupunta sa isang frame
At gagawin na natin ngayon, may grab hooks na si Miller. Ipinapakita nito na kahit gaano ka kagaling o iniisip mong magaling ka, may aksidenteng nangyayari pa rin sa lahat. Pwede kang maging kampante. Para sa akin yun ang malaga. Madalas akong tawaging mayabang pero laging nasa isip ko yun. Na kahit kailan pwede akong magkamali sa paglagay ng shackle, masaydo rito, o gumawa ng delikadong bagay. Sa industriya natin, mabilis lang matapos at madalas nangyayari. Parang tuwing 6 o 7 araw, may namamatay na tow truck operator, kadalasan dahil nasa gilid ng freeway ang sasakyan. May ilang tao kaming personal na kilalang namatay sa rigging. Sobrang delikado talaga. Pero sa di malamang dahilan, nahuhumaling pa rin kami rito. Kailangan talagang may pumasok sa ilalim ng rig o ng sirang sasakyan para i-rig ito. At minsan, palagi kong naalala, pwede ko na sigurong tawagin itong pagkakamali ngayon o sigurado. Bahagi ito ng pagiging hindi pabaya pero halatang hindi mo alam. Patuloy kang naglalakad sa tabi ng chassis na may spring load sa Long Beach. At nung sa wakas ay nabuksan mo, nabasag mong kandado. Naalala ko yung bilis ng paglabas nito. Parang biglang nawala sa ilang milisekundo. Salamat sa Diyos at nilagay mo yung pangsalo na yon. Inilagay yon ng nakausli para mag-compensate sakaling mangyari yon. Pero grabe pa rin yung sipa. Ayun, yun ang imang pagkakamali. Isa pa, abot ng binabatak na sasakyan ang tow truck. Dapat laging handa at sabihin, sige, kasi pwedeng mangyari. Hindi lang basta pwedeng magkamali, siguradong magkakamali. Kailangan mo mag-adjust para doon, alam mo yan. At kaya yung mga tao sa man lift or bucket lift or kung ano pa man, meron silang iba't ibang klase ng mga harness, helmet, alam mo yan, puro pangkaligtasan, maraming gamit sila kasi yun ang trabaho nila. Nung nakuha ko ang crane certification ko, hindi kayo maniniwala. Pero yung ratio ng cable para sa crane, kasi nagbubuhat yun ng tao, yung ginagamit sa construction site, nabubuhat talaga yan. Yung basket parang elevator ay 1,000 at isa-100 at isa hindi siya 4 sa isa. Tulad ng makikita mo sa mga truck natin at mga ganon. Tulad ng mga kadena at iba pa. Isa pa, sa proficiency test, sinasabi nilang huwag ka mag-base sa braking strength, kundi sa working load dapat tingnan. Sa LA County at LA City Fire, kapag may 18,000 pounds na bagay, laging 2 kadena ang gamit nila. Wala silang pakialam, 2 kadena talaga. Gumagamit sila ng 100 o 120 grade. Tanggap ko yon. Pero kahit lumampas, 2 pa rin gamit nila. Hindi sa braking strength nakabase, kundi sa 40. Para sa mga nakakaalam kung ano ibig sabihin nun, ang safety factor ay, halimbawa may kadena ka, di ba? At sinasabi na 15,000 pounds ang hangganan ng ligtas na karga nito. Kung 4 sa isa ang safety factor, imumultiply mo sa 4 para makuha ang average kung kailan mababali. Kaya ang kadena mababali sa 60,000 pounds. Pero maraming mga tower, may kilala akong ilan mismo, ginagamit nila yon sa loob ng limitasyon. Kaya kung may 15,000 pound na working load limit ang kadena, pinubuhat nila gamit yun ng bagay na 30,000 pounds. Parang, ayos lang yan, may 4 sa isa safety factor naman. Yun ang sinasabi ng tatay ko. Huwag mong gagamitin ang safety factor bilang basehan. Lagi mong gusto magtrabaho sa loob ng working load limits mo. At yun ang palaging ginagawa namin ni Alex, alam mo yun, gamit ang aming Baileys at mga shackles. Kaya nga marami sila mula 3 ikawalo, kalahating pulgada, hanggang 5 ikawalo. Bawat isa may kanya-kanyang lakas. At tungkol dyan, alam ko na kami ni Alex ay talagang maingat. Ibig ko sabihin yung buong usapang Baileys, nilagay namin sa mapa at kumalat agad pare. Seryoso, parang apoy. Nakikita ko lahat nagpo-post tungkol sa mga synthetic at Baileys, astig lalo na sa bagong henerasyon. Pero pare, wala kayong ideya kung gaano katagal bago sumangayon ang tatay ko dyan. Ano na ang nararamdaman mo tungkol sa mga synthetic na yon? Kilala ko si Chain, mahilig siya sa kadena. Mahal ko ang kadena ko. Sa mga original, pag may punit at lumabas ang pulang warning na linya, huwag mo na gamitin. Kaya siguro, yung isa, siguro, pwedeng humaba o magbigay ng babala sa'yo. At malamang hindi ganun kalala ang pagtalbog nito. Yung epekto, yung bigla ang bigat. Malamang hindi aabot ng kasing layo ng kadena. Alam ko may isang kumpanya dito sa East LA, ONR Toyn. Magaganda ang mga brown na truck nila. Sila ang nag-tow para sa sheriff at CHP. May 5 sa Indiana Freeway. Mukhang may inaasikaso silang rollover, naputol ang kadena at tinamaan ang CHP officer. Oo, naputol ang link at masama ang nangyari. Doon ko nalaman yung crane certification nagturo sa akin tungkol sa synthetic at iba pa. Pero hindi ako bumili nun. Hindi naman ako napabili nun, kaya kayo ang gumagamit niyan. At kapag umaakyat ako doon at ginagamit ang mga truck ninyo,
Nagtataka lang ako parang, ito bang gagamitin ko? Sa akin, magkapareho lang itsura nila, pero alam ko may rating naman. Tulad ng sabi ko, may kalamakan at kahinaan ng old school at new school. Malaki talagang involvement namin ni Alex sa paggamit ng synthetic na talagang lumalago ngayon. Meron pa akong Holt 2.0 kit na buo. Tanong ko, Tay, paano mo nakikita ngayon ang industriya ng towing noong 2026 kumpara ng 80 at 90? Alam mo yung work ethic, mga paraan, pati kapaligiran, lahat ng yan. Sa totoo lang, malaki talaga na itulong ng hydraulics sa pagpapadali ng trabaho dahil sa abot nito at sa napakalakas itong kakayahan magbuhat. Nung may dagdag ang mga rotator, mas madali na. Pero minsan, pag gumagaan, nagiging kampante na rin tulad ng sabi mo. Kapag nasanay ka sa tradisyonal na kagamitan, na diretso lang sa likod, tapos nalampasan mo na yon dahil pareho lang naman ang pag-rig gamit ang rotator, may pag-angat at pagsaluka pa rin. Pero ginagawa mo na ito sa gilid, kaya nagbabago ang mga bagay. Kung saan ka kasya, kung saan ka pwedeng magkasya, at kung anong mga trabaho ang pwede mong makuha. Hindi ko na kailangan banggitin ang pera. Yung kabayaran sa dati natin trabaho ay mas mataas na ngayon. Pero pati lahat, pati diesel, tumaas na rin. Sa tingin ko, nagbago na ang pagpapatupad ng batas. Dati, palaging pinapayagan ng Highway Patrol ang pagtow ng hanggang 50 milya mula sa nasirang sasakyan. Nang walang huli, at nagbago na yon. May scale sa unaan mo. Mas mabuting huminto ka. O baka may mapansin ng MRE. Mapapansin ng Mobile Road Enforcement kung may kakaiba. Halimbawa, sa kasalukuyang toll service agreement, bawal mag-overload ng rear axles o mag-tow na mas mababa sa 50% ng bigat sa front axle. May iba pang formula pa. Ngayon, maaari ka na nilang tiketan. Pwedeng kausapin ka, isulat ang violation mo, at tanggalin ka sa highway patrol dahil sa pagiging delikado. Mas malaki na ngayon ang responsibilidad at pananagutan dahil mas maraming nakabantay. Isang pagkakamali lang ng isa, pwede nang masira lahat. Lalo na dito sa California. Ngayon may regulasyon na. Naalala ko dati may mga kumpanya na light duty at gumagawa sila ng mga private impound, PPI, dito sa LA area. Dahil sa endorsement ng police commissioner, napagalitan sila dahil walang permit. Lumipat lang sila sa ilang block o mga 1 milya papasok sa county na hindi regulated. Ginagawa pa rin nilang parehong trabaho pero mas kaunti na ang pananagutan mula nang lumipat sila sa county. Ngayon, mas marami ng kailangan mo maging bihasa. May criminal background check pa. Wala ang mga yan noong dekada 80. Pati ang CHP 234 FO. Wow. Pwede kang maging mamamatay tao at walang pake ang iba, sabi ni Richard Ramirez. Naalala ko nung may isang taga-FSP at nangyari ito sa Central Highway Patrol. Hindi ko talaga ito malilimutan. Sabado noon, FSP klase tayo. Isa sa mga lalaki parang nasa America's Most Wanted. Hinuli siya agad doon mismo. Ano pangalan niya? Di ko alam. Yun din iniisip ko. Sa tingin ko, mas may pananagutan na ngayon. Mas binabantayan na tayo ngayon kaysa dati. Karamihan na nagkokomento sa akin ay mas matatanda, 55, pataas na siyang malaking bahagi ng YouTube, di ba? Madalas kong makita ang mga komentong nagsasabing mas magagaling ang mga drive-by noong panahon nila. Bakit parang mas madalas silang maaksidente ngayon? Hindi ba naman naabutan yon, pero ikaw, naabutan mo. Ganito rin ba kadami ang banggaan at pagtaob dati kumpara ngayon? Kasi dumami na rin ang tao. Mas marami na ang mga tao. Tama, mas siksika na tayo na yon. Dati, isa sa bawat 100 truck ang tumataob. Ngayon, 10 na sa bawat 1,000. Noon pa may problema. Naalala ko na tumawag kami ni Gary Northrop sa Continental tungkol sa problema sa dragger nut sa 710 sa Bandini exit. Sabi ni Gary, ayoko na air suspension sa mga trailer. Kasi kapag lumiliko, nagko-compensate at mas maluwag ang galaw nila. Mas may laro ito kumpara halimbawa sa Hendrickson. Yung mga nagtotoo ng mga truck ng basura ay pamilyar sa I-beam na yon. Matibay talaga yon. Malaki talaga. Walang leaf spring, walang airbags, wala talaga. May 8 airbag system ang Canworth na ayoko. Kaya nagiging dahilan yon at pinapayagan pang gumalaw at magkaroon ng mas maraming galaw ang mga truck. Kaya 1 puntos yon. Alam mo Alex, at ako, araw-araw namin to nakikita. Noon, mataas ang pamantayan sa pagmaneho nito. Parang noon, kapag CDL driver ka, tinitingala ka parang
Uy, trabaho yan ng tunay na lalaki. Ngayon, yung mga tao na araw-araw namin nakikita na nakasinelas lang, di nila alam bigat ng dala nila. Automatic lang alam nila imaneho, di talaga marunong magmaneho. Palagi kaming itutow ng penskis. Kapag binigyan mo ng maayos na unit, ayaw ng driver dahil hindi automatic. Sa tingin ko, bumababa na rin ang kalidad ng mga driver. Pero 36 lang ako, limitado naman ang karanasan ko. Paano mo nakikita ang mga driver na yon, pare? Alam mo, noon sa tingin ko, ang karaniwang tow truck driver o kahit sinong driver, alam mo yon, naka-boots, pantalon, naka-plaid na shirt, at kung ano-ano pa. At pare-pareho sila ng suot. Itinuturing silang mga professional na driver. Yan talagang ibig sabihin ng CDL. Isa kang professional na driver. Oo. Pero na yun, makikita mo na lang ang mga tao, gaya na sabi mo, nakasinelas, mukhang gusgusin, kung ano-ano na lang. Walang pangalan dito. Walang pangalan, palit-palit ng pangalan. Alam mo na, yung video na in-upload ko tungkol sa pagpapalit ng mga bagay at kung ano-ano pa, kung ano-anong klase ng kadudadudang gawain. Pero alam mo, balik tayo sa sinabi mo na mas marami ng aksidente ngayon kaysa dati. Sa tingin ko, dahil sa social media, mas nabibigyan ng pansin. Mas nailalabas ito. Yun ang palagay ko. Baka noon may aksidente rin, pero siguro mas kaunti dahil sa kalidad. Nang tulad ng kapag nakakakita ka ng mga baliw sa balita. Ganito ba karami ang mga baliw nun? Ngayon kasi, pinapalaki lang yon ng social media. Siguro kaya ngayon mas nalalantad na ngayon ng mga pasaway na driver na dati nakakalusot lang. Lahat ng tao may cellphone at access. Pinag-uusapan mo ang industriya ng pagtow noon. Mahalaga ring banggitin si Ginoong C. Carlos Morales na pumanaw noong 2001 pagpalain nawa ang kanyang kaluluwa. 28 taon siya nagpatakbo ng mga heavy-duty na tow truck. Hindi siya gumagamit ng tow truck na may umiikot na boom, pero kaya niya ang lahat gamit ang nakapirming boom. At ikinuwento niya sa akin ang isa sa mga naging mentor niya, isa sa mga nagturo sa kanya, isang lalaki na ang pangalan ay Polak, mga matatanda na ang mga ito. Nasa parang kabaong na cabin sila. Ang sleeper ay 32 pulgada lang, halos hindi ako kasya. Diretso ka lang mula sa upuan, papunta sa kutso na nandito lang. Sabi niya nung nag-aaral pa lang siya magmaneho, Caterpillar boots lang ang gamit niya. Wala pang Wolverine, Red Wing, at sobrang spoiled ka na kung may Brahma ka. Harap-harap, oo. Alam mo, Chippewas at mga bota na $200 na may bakal sa ilalim. Simple noon, pero may bakal pa rin, yung clip para sa sintas. Naalala niya na pupunta siya, ikaw, at sisipain siya ng lalaki. Sisipa siya pabalik kasi nakatulog siya. Nang marinig niya ang kiskis, hinayaan niya ang paa niya at lumabas siya. Sabi niya, hindi mo na pinakakaskas ang kambyo pagkatapos nun at naging maingat ka na. Kaya naniniwala akong paaralan ito ng matitinding pagsubok. Totoo yan. Maririnig mo rin yan tungkol sa mga bata at kung paano pinalalaki ang mga bata sa lipunan ngayon. At halimbawa, ngayon ang isang bata ay pwede magsabi, medyo lumiliis ako sa paksa. Pero nangyayari rin ito sa towing din, kung saan sasabihin ng bata sa magulang, sige, hawakan mo ako. Tatawagan ko ang proteksyon ng bata. Alam mo yan, ang Children's Protective Services laban sa'yo. At halos pareho rin dito, na kapag kinausap mo ang isang empleyado sa isang particular na paraan at nasaktan mo ang damdamin niya o na-offend siya, oo, pwedeng mauwi sa demanda. Para may kamay tayong nakatali sa likod, kaya dapat mas maingat tayo. Pero kailangan pa rin tapusin ang trabaho. Hindi mo na pwedeng saktan ng mga empleyado mo o kahit kailan. Hindi mo na rin sila pwedeng itulak. Parang halika, ano problema sa light bar mo? Pwede ba kitang tanungin? Noon ba, mas tanggap ba ng mga driver noon na mapagsabihan? Hindi man verbal abuse, pero mapagalitan. Bahagi talaga yon ng kultura. Hindi ko nga masasabi na kaugalian yun. Siguro, mas makapal lang ang balat nila noon. Hindi naman bawal or tabu yun. Kapag nagkamali sila, makapal lang ang mukha nila at aaminin lang, uy, nagkamali ako. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Tatawag at gagawin lang nila. May mga safe space na yun. Oh, may espasyo talaga sila. Sa palagay ko, nagbago na ang mga bagay. Iba na rin ang kultura at paano tayo tratuhin na yon. O kaya naman, nangibabaw pa rin ang entitlement. Kaya nga gusto ko talagang banggitin ito sa buong programa na hindi porket nagmamaneho ka ng rotator ay isa ka ng rotator operator. Napansin ko na kadalasan, alam ng mga kaakibat na ahensya gaya ng PD at Highway Patrol ang halaga ng rotator at kung sino ang dapat ilagay doon. Sinasabi rin nila magpadala ng rotator. At minsan naman, parang nagugulat sila. Alam mo yun, tulad ng sinabi ni Joshua, minsan mas komportable yung ibang tao na umatras na lang sa isang bagay. At kaya nagbago na rin yon. Kasi kaya nilang magbayad, iniisip nilang pwede na sila. Pero mas mataas ang inaasahan sa atin sa ganyang usapan. Sa tingin mo ba umatras sila dahil takot silang mag-angat mula sa gilid? O dahil nagmaneho sila ng integrated sa loob ng mahigit 20 taon at nakasanayan na lang nilang umatras sa lahat?
O alam mo yon, kung di mo naman kailangan, nagkaroon ako ng kakaibang tawag kung saan nakakabit pa rin ang mga tubo sa 2 pulgadang strap. Pero nakatriangulo sila, parang 5, 4, 3, 2, 1. Tapos bumagsak yung triangle at napunta lahat sa kaliwa. Hindi ito nagpataob, pero hindi siya makakapagmaneho ng ganon dahil delikado ang karga niya. Huminto ako, tapos may isa pang kumpanyang sumunod agad. Nagpasya kaming maghagis ng barya. Tumawag ang may-ari sa isang kumpanya. Tapos yung mekaniko na siya ring safety coordinator sa iba pa. Sa amin din napuntang tawag sa huli. Sabi ko saan ako magpaparada at paano magpaparalel para makuha ang mga tubo. Plano ko lang naman siguraduhin nakakabit sa trailer. Nung hinila ko gamit ang winch, alam ko matataob siya, kaya kailangan nasa gilid lang ako. 2 lane lang yung highway, kaya kung ginawa ko yon, mapipilitan yung trapiko lumipat. Maggulo talaga. Sabi ng lalaking may straight truck, bakit hindi mo na lang iatras na 150 talampakan at iparada ang truck mo sa kalsadang yon? T-intersection kasi yon. Kaya napilitan akong gamitin yung rotator ko na nakafix yung boom. Napahiya ako kasi isa sa mga nangyayari kapag may rotator ka, masyado mong iniisip ang mga bagay-bagay. Sasabihin mo, paano ko gagawing trabahong pang rotator ito? At madalas, hindi naman talaga rotator call yon. Kaya pilit mong ipapasok para magkasya. Magkasya doon sa, ano nga ulit tawag nila doon? Ang imperative, akma sa kwento. Akma sa kwento. Dapat ang rotator call ay may boom sa gilid. Sinabi ko ba na kapag ang hawak mo ay martilyo, lahat ay mukhang pako? Minsan may advantage ang rotator kahit lumili sa paksa dahil kaya nitong ilagay ang boom sa unahan. May mga fire truck na may hagdan sa harap, pati na rin concrete pump, vacuum truck at iba pang truck tulad ng crane sign truck na may gamit at boom na nakaharap din sa unahan. Pinag-uusapan natin yung custom parts ng truck natin. Nilalagay ko pa rin yung folding light bar bracket. Tinatanggal mo yung lock sa gilid para ma-fold ko yung light bar ng 100 at 80 degrees pa abante at maibaba ko pa yung boom ko. Mas mababa pa. Kaya malaking advantage yun sa rotator. Minimum. Oo, marami yun. Nabibigay ito ng advantage, lalo na kung may kotse ka at sinusubukan mong ilagay ito sa flatbed ng pinakamababa hanggat maaari. Nakakatulong talaga. At gusto kong idagdag dyan na halos hindi nababanggit. Noong nakuha ko ang truck ni Joshua noong 2020, inikot ko ang boom papunta sa harap. At dahil may ganitong bagay na, ire-rear tow ko ang isang front loader o kaya naman na isang sobrang bigat na karga. At kaya mong buhatin yon. Kilala ko ang ilang mga tao na may rotator dahil sa counterweight at kaya nilang i-deadlift ang buong 40,000. Nabanggit ko yung 55,000 pounds. Kukuha sila ng truck ng basura sa likod at ire-rear tow ito. At kaya nung tines ko ang truck ni Joshua, 900 pounds ang dagdag sa harap. Kaya dapat mo maintindihan, kahit saan ko ilagay ang braso ko, dito nanggagaling ang lakas. Ito ang turret. Kahit saan ko ilagay, hindi ko ginagalaw ang katawan ko para doon. Kaya malaking maling paniniwala na kapag nakaharap sa unahan ng boom, may malaking paglipat ng bigat. Kalokohan yon, hindi totoo yon. Sabi ng iba, nadaragdagan na ilang libong libra ang bigat pag iniikot ang boom paunahan. Pero hindi totoo kasi nakaretract ito. Nasa turret pa rin ang karamihan ng bigat. At nahihirapan akong intindihin na kung palalawakin mo ito, bababa ito. Pero iniisip ko, bakit ganon? Kung 7,000 libra pa rin ang bigat ng boom, siguro dahil sa leverage. Parang breaker bar, mas mahaba, mas malakas ang torque sa dulo. Ay, nabibitawan ko na lahat. Anong torque? Babaliin kita. Sisipain kita. Kaya sa pagbabahagi ng ilang mga formula na gumana para sa akin, mga 3 o 4 lang ito. Sabi ko na kung gagamitin mo lang ang bigat ng tubig na 8.3 pounds, i-round off mo na lang. Kaya kahit may magsabi na may 5,000 galon sila, parang wala lang sa'yo. Akala mo walang halaga ang 5,000 galon dahil napagkakamalan mong pounds iyon. Pero kung gasolina yan na 6.7 o kung ano man, alam mo na, lahat yan, sabihin na lang nating langis, kung ano man, sa 7 libra. Ngayon, mga 35,000 libra na. Pero silabi niya 5,000 lang. Parang, at kung sumasayad sa gitna o kailangan mo pa itong iangat at iikot, mas mabigat pa dahil sa truck. Yan ang pag-alon ng likido. At saka, ang kinetic friction ay eksaktong kalahati ng static friction. Kaya kung may isang bagay na naipit, madalas nangyayari na yung mga tao ko ay nandoon at hinihila nila yung isang bagay at napapahilig yung truck at sinasabi ko, umalis kayo, ako na lang. At ako na ang magtutuloy.
At pagkatapos, bago pa ito magsimulang bumigay, at kapag nalampasan na yung friction, hindi ko ito bibitawan. Patuloy kang humihila. Parang kung kailan man nagtulak kayo ng kalan, washing machine or dryer sa garahe ninyo. At kapag nagsimula ka na, sasabihin mo, ay, ang bigat nito. Pero parang, huwag kang titigil, huwag kang titigil. Kasi kapag tumigil ka, mahirap na ulit magsimula. Ganon din minsan kapag gumagamit ka ng winch. Halimbawa, kapag winch ang gamit mo sa hila ng sasakyang walang preno at nahihirapan ka. Kapag nagsimula ka na ayaw mo nang tumigil kasi nabawasan na ng kalahati, kilonewtons per meter squared ang sukatan nun. Pero yun yung dalawang importanteng formula na talagang tumatak sa akin mula pa noong umpisa. Madalas ko silang gamitin. At saka mabilis ang promo lang, yung Vegas Tow Show, isa sa pinakamalaki ay sa Abril 22. Ako ang magdadala kay Hawk, 2.0 sa Tow Show at isasali siya sa beauty pageant. Sana makuha ko ang unang pwesto. Marami akong ginagawa ngayon. Hindi pa ako nakakagawa ng video tungkol sa track kasi parang walang katapusan. Pero may mga espesyal akong nilagay doon. Magiging pinaka-astig at advanced na rotator ito sa mundo. Bukod pa sa mga bagay tulad ng coffee maker, Starlink at iba pa. Darating din ang video na yon. Hinikayat ko ba ng lahat, Vegas to, pwede kayong mag-enjoy. Sa 22 hanggang 24 ng Abril, American Tow Show. Kita-kits tayo doon. May gusto pa ba kayong idagdag bago matapos? Asahan niyo lang ang hindi inaasahan. Ang mga rotator, alam nyo ngayon, ang Miller ang naglalagay ng color code sa kable, kaya hindi ka na magkakamali. Nung araw, nakuha namin ang idea mula sa fire department na gumamit ng berde para sa kaliwa. Halos walang gumagamit ng auxiliary cables noon. Kahit sa mga unang rotator, 2 kable lang kasama. At ang pula ay palaging para sa kanan. At ang nangyayari, kapag nasa isang side ka at sinabi mong, ibigay mo sa akin ang kaliwang kable, ibibigay talaga nila sa'yo ang kaliwang kable. Kapag lumipat ka sa kabila at sinabi mong ibigay ang kaliwang kable, kanang kable na yon dahil nakaharap sa'yo, kabaligtaran na. Pero kung sasabihin mo, ibigay mo sa akin yung kable na may ganitong kulay, maraming bagay kang pwedeng gawin para sa mga kagamitan mo. Alam mo yan, lagyan mo ng label ang mga gamit mo. Katulad ng sinabi ko sa inyo, kapag nakikita ko yung mga gamit niya na gawa sa synthetic, parang pare-pareho lang ang itsura. Pero bakit yung isa kaya magbuhat ng 60,000, yung isa 40,000 lang? Pero yun lang naman, kilalanin mo lang ang mga kagamitan mo at alam mo kung nasaan ang lahat kapag kailangan mo na. Para hindi ka magsaya ng oras, kakahanap at hindi mo makita dahil magulo ka, mahalaga talaga ang pagiging organisado. Sa ngayon kami dyan, totoo yan. Dati, naniniwala akong mas mahirap noon. Alam mo, kailangan mong mano-manong galawin ang mga kontrol at kailangan mo talagang maramdaman ang track kung tumatagilid o may kakaibang nangyayari. At ngayon, pakiramdam ko parang nasanay na tayo sa lahat ng bagay. Alam mo, may mga sling na tayo, may remote na pwede mong gamitin kahit saan. May mga magagaan na sling dyan. O hindi ko rin alam paano mo nabubuhat dati yung malalaking kadena. Nag-workout naman tayo at palaging nagbubuhat ng weights. Sabi nila, yung tatay ko raw ay kamukha ni Arnold Schwarzenegger nung kaedad ko pa lang siya. Ibig ko sabihin, alam mo, tungkol lang talaga yan sa pagiging madiskarte. Kaya para hindi sumayad sa pintura mo, alam na ng lahat yan tungkol sa akin. Hindi dapat sumayad sa pintura mo, kahit sa toolbox mo. At ang paraan para magawa mo yon ay kunin mo ang grab hook, tapos maglabas ka ng mga 1.5 talampakan ng kadena, at pagkatapos ay ilalakad mo lang ang kadena hanggang sa huling dulo o stretch. Hawakan mo lang, kunin mo ang grab hook, at hindi kailanman sasayad sa pintura. Para itabi, ilalagay lahat sa sahig. Sa dulo, ilalagay ang grab hook at isasabit ng baliktad. Pero may iba't ibang paraan para gawin ito. Binubuhat mo dati yung mabibigat na snatch block, mga 150 pounds ata yon. Ay, hindi. Hindi nila kayang lampasan ng 80 pounds. Hindi. Kahit yung mga bakal, mabibigat talaga yun. Oo, mas mababa pa sa 80 talaga. Oo. At dapat kunin ko lang sila ng isang kamay, hindi dalawa. Basta kunin ko lang. Pero mabigat talaga sila. Mabigat talaga sila. Alam mo, pinagtatawanan natin ang tatay mo, pero ipinakita sa akin ni Dave ang isang video kung saan tumatakbo ang tatay mo. Na para sa akin, nakakabaliw. Kasi iisipin mo, alam mo yon, kasi tumatanda na tayo, di ba? At parang, alam mo yon, si Joe gusto lang maglakad-lakad at kung ano-ano pa, pero ang tatay mo, tumatakbo siya, tumatalon-talon pa. Gusto mong tumawa? Mga 25 o 30 taon mula ngayon, ganyan din tayo. Pag 60 na tayo, sasabihin ng mga anak natin, tingnan mo to. Noon may buhok pa si tatay at umakit siya ng container, gamit lang ang mga kamay niya. Tama. Alam mo, na yun pinagtatawanan natin, pero darating din tayo sa ganyang edad, di ba? Kaya nakakatuwa talaga. Bata pa ako noon habang tumatakbo siya at hanggang ngayon, tinutukso ko pa rin siya. Ganoon talaga ako bilang anak. Sana mas nagustuhan ninyo ang audio ngayon kaysa dati. Mas magiging maganda pa ito sa susunod kasi kukuha pa ako ng isa pang ganito para sa mga bisita.
Marami akong astig na bisitang darating, kaya follow nyo kami sa Spotify, Apple Podcasts, at YouTube para sa video. Paalam. Pagpalain ka ng Diyos. Salamat sa inyo mga kaibigan.